Naku po, Cayetano, Senador, sisibakin, ipapalit si Senator Win, no? At sa malalapit na daw, wala, mga isang linggo na lang daw, sabi ni po ni Pinky, no? Ito po ang sinasabi natin, na talagang mahilig sila talaga na wag lang gagawin lahat, wag lang mahuli yung mali-malitang pera, walang ibang dahilan. Wag mo sasabihin na para ibalik lang yung respeto ng Senado, para ibalik lang yung integridad ng Senado, sisibakin mo si Cayetano, ipapalit nyo si Win, o kaya kung sino man sa inyo ipuupo. Hindi, napakababaw na dahilan, napakababaw na dahilan. May pagtatakpan lang kayo na aamuin namin, no? Wala na usapang impeachment dito, hindi na usapan to ano, mali-mali ang pera pag-uusapan dito, no? Grabe na desperado nila, no? 'Di ba? 7 senador, ayon mo senador kakasuhan yata. Tapos iba naman ngayon, yung pagkatago ni Bato, talagang pilit nilang kukunin si Bato. Sigurado na talaga. Lahat, di ba? Isipin mo, senador ng Pilipinas na nakaupo ngayon dito. Nakaupo sa Pilipinas. Tumutulong gumagawa ng batas. Ipahuhuli mo, ipakukulong mo. Tapos, ibig sabihin, 7 senador kasama si Bato. Imagine, kukulong lahat, pati si Marcoleta, irerehas lahat, ikukulong. Ano pa magiging senador? Sino na? Sino gagawa ng batas? May mga uupong senador, i-appoint? Ay, grabe. Hindi maganda yan. Hindi maganda yan. Biruin mo ganun mangyayari. Ganun mangyayari. Bibilib sana ako kung may kakasuhan lang isa eh. 2 senador na involved sa maleta, dahil alam naman natin na involved sila sa maleta, pero lalahatin ng senador. Lahat, iba't ibang klase, may ICC warrant, may ombudsman, ganyan, etc. Marcoleta Sose. Ay, hindi na ako maniniwala. Grabe na ho yan. Grabe na. Kakaiba na ho yung nangyayari ngayon. Ubusin mo lahat ng senador? Di ba? Grabe, sila na lang mag-isyador. Ito pa, sabi dito, ICC, ito sabi dito, painggan natin isingit natin lang to bago tayo magsimula. Ibinunyag din sa National Bureau of Investigation, NBI ni Matibag, nakatanggap sila ng impormasyon na may ilan sa impersonalidad na may issue ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ilan pang individual may issue ng ICC arrest warrant. Imagine, talagang pinanindigan nila, asa na yung ilang pa, di ba, ang Pangulo nag-pa-interview ng ilang beses, hindi lahat bababa 3, na ayaw niya ng ICC at ayaw niya ng jurisdiction kasi may soberanya tayo. Nasa na yun? Nasa na yun? Salita ng isang Pangulo yun na makapangyarihan sa buong Pilipinas na posisyon. Nasa na yun? Di ba? Hinahanap namin, nasa na yun? Di ba? Ang ganda sana ng salita niya eh. Di ba? Hindi dahil kay Bato yan, hindi dahil kay Duterte yan. Dahil Pilipino tayo lahi. Nasa na yun? Bakit ganito mangyayari? Bakit uhuli? Bakit parang, sige, ulihin nyo pa kami, meron pa kami dito, ilan pa, i-arrestuin nyo. Talaga nanindigan sila talagang, mahal na mahal namin ang ICC. Di ba? Grabe, makonsensya naman kayo. Kung gusto nyo higantihan si Bato, si Duterte, mga Duterte Didis, ipakulong nyo rito sa Pilipinas. Huwag nyo naman gamitin yung ICC para lang ipaghiganti nyo. Huwag nyo naman dawit yan. Kami mga Pilipino kawawa. Kawawa kami. Yun na lang kaisa-isa namin yawa na maging proud kami sa maging proud Pilipino kami sa ibang bansa, di pa namin magawa ngayon. Kaya kami nagbiro ngayon, nabasa ko eh. Sana Japan saka Amerika sakupin ulit ang Pilipinas, sabi. Hindi na kami papalag, sabi. Hindi kasi, grabe, di ba nangyayari ngayon? Iba na ho nangyayari ngayon. Isa na doon uubusin. Tapos etong mga flood control issue, wala, tahimik, wala. At sabi pa ni Pinky, ang nakakaya senador ngayon, ang respeto na ng tao ngayon nasa Congress. Talaga? Saan mo nakuha yun? Saan niya nakuha yun? Saan kayo balik-balik na rin mo ang mundo? Balik-balik na rin mo ang katwiran? Saan niya nakuha na mas nirespeto ngayon ng Congress? Doon nga nanggaling, di ba? Sa'yo mismo, sa bibig mo nanggaling, Mr. Pinky. Sa'yo nanggaling, may 67 plus ata, 67 o 68. Hindi ko alam kung pagkakamali ko. Na contractor. Palagay natin sa senador no 8. Isa doon, ICC warrant, si Bongo pa. Si Bato, 2 pala. Si Marcoleta, plunder case, bribery. Palagay natin. Si Cheese, saka si Jinggoy, maleta. Palagay natin. Iba pa. Ilan lang yun? 7 senador lang yun. Doon 68 contractor. Sa ikaw nagsabi niya, yung blue ribbon ka pa. Nasa na yun, sasabihin mo, may respeto ngayon ang congressman kaysa sa Senado? Gusto niyang palabasin sa mga taong bayan, ang Senado ay kawawang-kawawa at wala ng integridad. Para yung taong bayan magalit sa majority. Para mapilitan yung majority, ma-pressure na bumaba at malipat sa kanila. Kayo ang bumaboy sa Senado. Pinky, ikaw sa kasi One Bull ang bumaboy sa Senado. Bakit?
pinabayaan nyo na hindi mag-imbestiga. Biruin mo, kontraktor, pupurihin mo ngayon, mga whore, yung congressman, mga House of Representatives, pupurihin mo. Mas may integridad daw ngayon nyo, mas hinahangaan daw ngayon nyo kaysa sa Senado. Ewan ko lang, anong nakain niya? Hindi ko ba mga kababayan? Kaya naniniwala kayo? Maski ako anti-Duterte, hindi ako maniniwala sa kanya eh. Oh, maski ako BBM vloggers ako, alam ba, BBM supporter ako, hindi ako maniniwala sa sinasabi niya eh. Oh, biruin mo, mas hanga yung mga tao ngayon sa HOR. Ano nagawa? Alam nyo, merong, pipirma ba sila Diskaya ng budget? Kung walang hatol ng mga congressman? Ganun na pala ngayon? Hawak na pala ng mga Diskaya ngayon ang budget ng gobyerno? Impossible! Impossible! Di ho ba? Lipat tayo dito. Hindi ako galit ha, style. O, ito, tignan mo ha. Sabi ni Pinky, a warrant of arrest is warrant of arrest, whether it was issued by a foreign court, international court, of domestic court. Desperado na. Agree ako na 100% sabi ni Guanzon. So palpal ka ngayon kay Guanzon dito. Remind kita ating nung nilabasan kita din ng warrant sa pagtegi boom sa Dacer Corbito case. Nagtago chika rin ni may selective amnesia girl. No, ayan, yari ka ngayon, supalpal kay Guanzon sa Corbito case. 'Di ba? Paya ka ngayon. Hindi totoo, di ba? Bakit Pinky nag-iba ka na ng tono? Porket si Bato talagang dati magkaibigan kayo, mahingi pa ng payo sa yan. Nagkakabatian pa ka sa loob ng Senate. Ngayon, parang ginaganto mo na si Bato. Ikaw pa nagpayo na magtago ka. Bato, wag kang papakita, magtago ka. Kasi ayaw niya magpayo kasi tago rin siya. Diba sabi niya yan? Ngayon, nag-iba ka na naman ng tono. Ha? Nag-iba na naman siya ng kulay niya. Dati gusto niya si Juan Bull maging Senate. Ngayon si Win na. Ngayon dati gusto niya magtago si Bato, pinayuhan niya. Ngayon sabi niya warrant is warrant of arrest, kahit foreign daw yan, kahit international court pa, is warrant of arrest pa rin daw yan. Nag-iba na naman ang kulay si Pinky. Dati yung contractor, 68 o 67 contractor, kahihiyan sa kanya. Nakakaya. O ngayon, hindi na, hanga na siya sa mga whore. Paiba-iba ng kulay si Pinky. Paiba-iba ho. Isa lang ibig sabihin paiba-ibang kulay. Paiba-iba ng kwento at naratibo. Bakit? Kasi hindi nila alam, nabigo sila eh. Nagulat sila, nagulantang sila eh. Nagimbal sila eh. Nagulat sila sa pagpapalit ng liderato ni Cayetano eh. 'Di ba? Ay pagbigyan natin 'yan, unawain na natin 'yan, si Pinky, no. Huwag na natin yan, oh. Dako na tayo dito muna kay Pinky to. Nasa telepono si Pinky. It may be acceptable to all 11. Acceptable na siya sa aming 11. Possible change of leadership sa Senate. Dahil sobrang gulpi yung Senado ngayon as an institution eh. Ano sobrang gulpi ng Senado ngayon for institution? Iba rin. Bakit? Yung ba nag-iimbestiga ng flood control? Ayaw mag-imbestiga? Ayaw ipatawag? Wala daw ebidensya kaya di-imbestiga. Paano magkaka-ebidensya? Ayaw mag-imbestiga. Alam, hindi lahat ng ebidensya nakukuha na madali. Halimbawa, ito, ebidensya na to, nakita sa loob ng kwarto mo, may ganito. Hindi lahat ng pagkakataon, ebidensya muna mauuna. Misa nauuna ang investigasyon bago ebidensya. Hindi porket walang ebidensya, hindi mo na uunahin ang imbestiga. Kaya nga ngayon, walang ebidensya, unahin mo investigasyon, baka lumabas ang ebidensya. Tama, mali. Di ba? Ayaw niya mag-imbestiga. Doon sa pag hindi niya mag-iimbestiga, nabababoy na ang institusyon ng Senado. Nabababoy na ang institusyon o ano man yan, na paggalang sa Senado, nabababoy na. Hindi lang Senado. Buong Pilipinas, yung kaba ng bayan, nabababoy na. Hindi siya nag-iimbestiga eh. Bakit? Trilyon na nawala. Hindi daan milyon, hindi daan libo, hindi bilyon. Trilyon na nawala, sir. Hindi ka nag-iimbestiga. Ngayon sasabihin nyo, nabababoy ang Senado dahil nagpahit ng liderato? Hindi po ako maniniwala. Wala bang possibility na magkaroon ng pagbabago next week? There's always a possibility. Kasi noon, lilima lang kami. Naging Senate President si Tito Sen eh. Ngayon, 11 kami. Dati, siyam lamang sila. 15 kami. Tama, magpapalit ng liderato. Dati ngayon siyam na sila. Ngayon 11 na sila. Talagang si Pinky, isipin nyo, sino sa 12 ngayon, wala si Bato eh, sa majority, ang lilipat sa kanila? Wala. Matapos ang mangyari. Pero ba't malakas ang loob ni Pinky may lilipat sa kanila? Sabihin, ganun ka-eng lahat ng majority? Ganun ka-eng sila Cheese, sila Villar, at sila Legarda para lumipat sa kanila? Kasi yun ang hindi solid eh. Ang solid yan, mga Duterte Black eh. Amy,
Bongo, Bato, wala na si Bato, Robin, malabong lumipat yan. Ang mga may possible na lumipat dyan, na pwedeng bumigay, si Cheese, Ligarda, 2 bilyar, Joel, yan may possible, pero may pitik-pitik din ang kapit niyan. Pero ibig sabihin, sinasabi ni Pinton, tahasan, baka next week magpapalit na liderato, baka sipain si Cayetano, ipalit si Win. Napakalakas ng loob ng sabihin ni Pinky na yung minority nila baka manalo si Win. May lumipat sa kanila. Ibig sabihin, hindi lang basta sigurado siyang sinasabi niya. Ibig sabihin, may gagawin sila na talagang sigurado nilipat sila. Isa lang naisip ko. Isa lang naisip ko kaya mangyayari yon. May takutan na mangyayari. Ewan ko lang. Sana narinig tayo ni Miss Ligarda, Villar, at iba pang senador ni Cheese. Huwag po kayo matatakot. Kapit lang po kayo kay Senator Marcoleta. Lilipad po kayo na mataas. At sa mataas, sa paglipad nyo po ng mataas, titignan natin lahat na nasa baba. Lahat na nang-aapi sa baba, titignan natin. Ganun po yun. Kapit lang po kayo kay Senator Marcoleta. Kapit lang po kayo sa isa't isa. 13, brave 13 kayo. Huwag kayo nilipat po sa mga yan. Ganyan, desperado na po galawan nila. Nakakaiyak na po ang nangyayari ngayon sa bansa. Hindi na po ordinaryo. Pero napalitan si Tito Sen. So lahat possible eh. And this much I can say, yung pagpapalit ng liderato in this present situation, it's in the works. It's in the works. It's in the Yeah, work. kasi Tama ba yung dinig namin? Actually, we've been hearing of a counter coup since early this week, since late last week. And one version of the events that we heard, Senator, was that may mga ready na tumawid, kaya lang somebody was asking to become Senate President that was not palatable to the minority. Is that correct? that is correct. Ayaw daw ng extra Kasi cheese. ganun yung posisyon naming 11, no? Kasi never kami, kasi bago lang kami magkakasama kasi dati naman, di ba, although dati naman magkakasama na kami kay Tito Sen, di ba? Pero before that, yung iba sa kanila nandun kay Senator Chise. So, hindi pa kami ganun katagal magkakasama. Hindi, gumagawa sila ng paraan. Ano meron kay Win? Win, Senator Win. Ano meron sa kanya? Piling tuloy niya, ang galing niya. Piling tuloy. Magaling si Win. Pero sa pamumuno ng Senate President, ay hindi ako bibilib. Kay Cayetano pa rin ako. Sige, eto na lang. Pinakamagaling na Senate President. Sige, aminan tayo. Tito Sen ang pinakamagaling para sa akin. Uy, munti ka naman, bakit ganyan? Akala ko ba ayaw mo si Juan Bull? Bakit? Sa ngayon lang ayaw ko si Juan Bull. Kasi may huhuli yung big fish. Kitang-kita ka ng kanilang mga pinagagawa dyan. At hindi na sila yung dating Juan Bull na kilala ko. Kaya ngayon, ayaw ko na si Juan Bull. Gusto ko si Cayetano na. Pero kung papapiliin ako noon, babalik sa dati. Juan Bull ako. Diba? Pero ngayon hindi na eh. Nakalimutan na namin, hindi ka na namin kilala Juan Bull kung sino ka. Diba? Pati Pinky. At yung mga nasa 19th Congress na nag-abot-abot sila. Kami, mga bagong salta kami ulit eh. So, ang aming matigas na posisyon, sasabihin ko na ito, no? Nagkaisa-isa kami kasi sa tingin namin, ako mismo nag-propose ito, medyo untenable yung position ni Tito Sen. At he also has acknowledged this. So, naging compromise, ang aming bet na maging Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian, who may be acceptable to all 11. Acceptable na siya sa aming 11, sa aming 10. No? 11 kami na steadfast na kami rito. Hindi na ito mapapali. Ang pinag-uusapan na lamang, kasi ang tingin namin, si Senator Sherwin, acceptable doon sa pwedeng tumawid. Kasi nga, ang naging problema ni Tito Sen, ang comment sa kanya nung ilan, at least yung tumawid sa kabila ngayon, narinig namin na hindi siya marunong mag-alaga ng kasamahan. Hindi yan. Huwag nyo linglangin yung taong bayan. Tumawid sila dahil natauhan na sila. Dahil walang nangyayari sa investigasyon sa flood control issue. Hindi gagawin BRC si Pia Cayetano kung yan ang dahilan mo, yan lang ang dahilan mo. Na tatawid kasi kami, hindi marunong mag-alaga si Juan Bull. Ganun ba yan? Ano yan, tampo? Senador ka, matagal ka na, Ligarda ka, Villar ka, nagtatampo ka pa? No way, hindi kami maniniwala sa'yo. Tumawid yan kasi walang investigasyon sa flood control issue. Si Libiste nagigipit doon kay
gawang rekto. Sabi niya ni Libiste, gawang rekto. Di ba? Nagigipit. Papayag ba ang isang ina? Gipitin ang isang anak? Papayag ba ang isang ina? Ang anak niya, inaapi na? At wala nangyayari? Hindi na. Lipat na ako. Kanino? Hindi sa inyo. Doon sa parte na kung saan hindi na inaapi anak ko. Nasaan ba si Libiste ngayon? Nasa PDP laban, nasa DDS. O ano ba mga senador ngayon? O amin na, mga DDS yung mga yan. Yun nga yung medyo inangalan ko. Kasi hindi ito galing dito sa new minority. Doon sa tumawid. Sabi ko, hindi marunong mag-alaga. Define alaga. Wala, huwag kayo maniniwala basta-basta ha. Maging mapanuri kayo. No? Ang definition ng alaga, magkaiba yung, sa akin, being a former chief PNP, ang definition ng alaga, you attend to the moral and welfare. Moral and welfare. Bakit di mo mapatawag si yung mga pinangalanan? Ginamit niya pa natin PNP chief siya. Alam ko, ang pagiging PNP chief, nasa katangian ng isang tao na walang sinisino-sino, walang pinoprotektahan. Di ba? Ganun yun. Of your men. Yan ang natutunan ko eh. Pero kung yung alaga na kukuha ka na mag-i-insert ka ng 142 billion sa GAA para ipamudbot sa mga kasama mo, sa akin maling definition ng alaga yun. So malinaw na. So kung yun na lang yung dahilan kung bakit umalis sila kay Tito Sen, lumipat sila sa kabila kasi hindi raw marunong mag-alaga si Tito Sen. I think Hindi daw marunong mag-alaga si Tito Sen. Ikaw, hindi mo nabanggit sarili mo? Sa bagay, sarili mo yan. that's unfair. Yung gustong maging SP na ni-reject niyo po, the one who was not acceptable, why was he or she not acceptable? Iano ko muna yan, i-hold ko muna in confidence. Tayo na naman, Sen. Kasi labing isa yung nagkasundo doon na hindi acceptable. For a couple of reasons. At napaka-sound ng reason na ibinigay ng bawat isa. Kasi kanya-kanya kaming, alam mo naman ang Senado, 24 republics kami. Maski kaming 11 republics kami. Pero sa puntong yan, nagkasundo-sundo kami, like-minded kami sa issue na yan. Na kailangan yung magiging Senate President na i-elect namin, whoever he is, hindi lamang acceptable kung hindi, kasi alam mo, sinisave namin dito institution Yeah. Kaya para sabihin, pagbintangan kami na ito, konektado sa CONAS, konektado sa impeachment, as far as the 11 members of the minority bloc, pag nag-uusap-usap kami, unanimous kami rito, ang primordial concern namin, yung integrity, yung dignity, yung reputation ng Senate. No, maybe we're being selfish, pero doon ang unang pinanggagalingan namin. Hindi totoo yung merong CONAS, i-extend yung term limits, dadagdagan yung age, yung qualification from 40 to 50 para Hindi. Tawa pa ma. hindi mag-qualify si VP Sara. Those are all BS, Kalokohan yon, walang ganon. Wow! Wala daw ganon. Sige na nga. Walang ganon. Wala daw term. Dadagdagan yung edad. Lahat gagawin nila. Siyempre, sino ba naman aamin? Di sikreto nga lang yun eh. O tanong, bakit nagkakadara pa kayo palitan si Cayetano? Ano mali kay Cayetano? Maayos naman si Cayetano May Bible verse pa nga si Cayetano eh. Ano mali kay Cayetano? Bukod sa nagkagulo sa Senate, isinisi sa kanila. Kanya wala nang kredibilidad ang Senate kasi nagkagulo. Hindi sila nagkagulo. Nagulo sila sa pangyayari dahil ayaw sino ba naman papadampot sa banyaga. 'Di ba? Syempre, ginamit niya na yung pagkakataon sa Senado para di siya madampot. At sa pagkakataon na may nag-warning shot. Nag-warning shot ba si Cayetano? Si Cayetano ba nag-utos? Oy, mag-warning shot ka. Alam ng isang tao pag nag-warning shot siya, matitrigger yung isa. Pwede sa mga NBI makapatok din, may tamaan ng bala. Di ba? Hindi natin alam. May maburyo. May mag-iit ang ulo. Sabi niya nila bigla na lang baka may matauhan to, bigla may mambaril. Hindi natin alam. Ibig sabihin, ang tamang term dito, hindi sila nanggulo, hindi kayo nanggulo, wala nanggulo, nagkagulo sa hindi inaasahan. Dapat gano'n, walang sisihan. Nagninisi kayo eh. Kaya sila naninisi kasi para yung majority pahinain.
para ma-pressure, sabihin sa mga taong bayan, o ito, yung Senado, maggulo si Cayetano, kaya dapat palitan to. Yun ang nakikita nilang dahilan. Hindi dahilan yun para palitan si Cayetano. Then actually, ngayon, tama si Risa eh. Para wala nangyari. Balik tayo sa normal. Okay naman si Cayetano. Nagla-live siya, nagba-Bible verse siya, makadiyos siya, nagnanalangin siya. Okay siya, maayos naman siya pakisama niya, wala naman siya inano. Okay naman lahat. Ba't yung papalitan? Asa na mababang integridad? Walang ganyan. Kasi gusto nyo lang talaga, ayaw maimbestigahan ang mali-malitang pera. Kasi alam nyo, si Cayetano, kapatid niya, si Pia Cayetano, bilang Blue Ribbon, at si Marcoleta, human rights na, at ayaw nga nila, gusto patanggal si human rights si Marcoleta, tanggalin daw. Isa lang ibig sabihin yan, mauhuli na yung big fish, sigurado na. Nauna lang tong impeachment trial na to, nag-convince sila. At kung hindi ito nauna, Blue Ribbon kagad, sisimulan niya si Marcoleta, huli na ang big fish. Ipapatawag na yung mga dapat ipatawag. Yung tinuturing nyo, yung HOR, sabi mo, respetado yung HOR ngayon kaysa Senado, patutunayan natin kay Marcoleta, ipapatawag niya lahat mga pinangalan ng congressman. Bagay na hindi ginawa ni Ping. Bagay na hindi niya ginawa. Dito gagawin na ni Senator Marcoleta at ni Pia Cayetano. Kaya si Senator Marcoleta, may sorpresa kay Juan Bull. Juan Bull at Pinky, may sorpresa sa inyo si Senator Marcoleta. Kasi kayo na naman dyan eh. Ang Pink Lawan, alam mo yan eh. Ang Pink Lawan, matutusin, mapagbibigyan mo sila eh. Ang gusto na naman ng mga Pink Lawan talaga, manalo sila eh. Sa mataas na posisyon eh. Wala naman ibang hangarin yan eh. Yan lang naman eh. Eto mga to, iba. Ang mga Pink Lawan, di ako naniniwala tumanggap ng maleta. Hindi. Sila Bam? Hindi tatanggap yan. Mayaman ang Aquino. Di ba? Hindi tatanggap yan. Pero yung ibang Pink Lawan, nandoon sa HOR, sabi ng 18 Marines kay Atty. Baligod na tumanggap sila na mali-maletang pera. Ang alam ko, ang nakarating sa akin na kung magkokon asman, very parang napaka-preliminary. Nakausap niyo na po. Okay. Maraming salamat sa inyo. Pero alam nyo, konting imagination lang. Nakikiusap ako sa inyo. Konting aral lang sa sitwasyon nangyayari ngayon. Sabi ko sa inyo, madalas ko paborito kong sabihin, huwag natin pahirapan ang sarili natin. Pag tayo nagugutom, anong gagawin? Kakain. Pag naiinitan tayo, mag-electric fan, mag-paypay tayo. Tama? Pag medyo madumi yung mukha natin, anong gagawin? Huwag ka na problema, maghilamos ka lang, mawawala na. Di ba? Medyo yung buhok mo hindi maayos, ayusin mo lang, konti lang. Simple lang, logic, natural. Huwag niyo nang komplikable yung sitwasyon. Nakikita natin ganito, palitan, leadership. Simple lang, ba't nagpapalitan? Sa anong bagay ba nagpapalitan? Para lang ba dun sa Senado, integridad, bumaba, para tumaas ulit dahil sila? No, hindi ganun. Malalim na yun. Simple yan lang natin. Nag-iimbestiga ng mali-maleta, tapos yung Blue Ribbon ayaw magpatawag nakaraan, si Senator Marcoleta tinanggal sa Blue Ribbon, tapos ngayon nagkakandara pa, ibalik sila. Ibig sabihin, may pinatago. Simple lang. Ang isang ulam, kapag ayaw mo langawin, ayaw mo matuklasan, tatakpan. Naalala ko tuloy yung kaibigan ko, dumalaw sa bahay ko dati, matagal na. Masarap yung ulam ko niluto. Kakain pa lang ako, biglang dumalaw yung kaibigan ko. Hindi naman po, dalawa yung kaibigan ko dumalaw eh. Nakamotor sila, hindi naman pwede hindi papasukin sa bahay. Alin, pasok muna kayo. Yung ulam, ginawa ko sa ulam, tinakpan ko, masarap ang ulam ko, na may itlog pa. Tinakpan ko muna, pinatungan ko ng mabigat, yung takip, para hindi matuklasan kasi malamang makikikain yung mga kaibigan ko, hindi ako makakatanggi, masarap yung ulam ko eh. Tinakpan ko. Simple lang, di ba? Kung ayaw mo makita yung ulam ng kaibigan mo, takpan mo. Ito lang, simple lang. Kung ayaw nila matuklasan, palitan mo, takpan mo. kuha nyo analogy ko. No? Okay, maraming salamat. Huwag kayong mag-alala, hindi ako nanlalait, hindi ako ito ay komentaryo ko, opinion ko, at dito ay marami kayo natutunan, lesson learned. At hanggang dito lang po tayo. Nabusog ko naman kayo ng bagong puno ng kaalaman at masaganang karunungan na komentaryo at isang makabuluhan talakayan. Masustasyang pag-uusap. Paalam po sa inyong lahat.